Hindi man po sa pakikialam, pero karapatan kong sabihin ito at base sa observation at mga kaganapan. Tapos na po ang election ban sa mga natalong kandidato doon sa nakaraang May 2025 national election. Yung pong mga posibleng nagkukulang sa mga performance at accomplishment ng mga cabinet secretary at mga matataas na opisyalis ng gobyerno mula sa mga ASEC, IOSEC, Director, General, Chairman, Commissioner, kung ano naman pa ng mga posisyon. Presidente ng mga korporasyon, mga department ng ating pamahalaan under ng Office of the President. Baka pwede na pong palitan, Mr. President Marcos. Baka pwede niyong baguhin ang ilang inyong mga tauhan. Kasi po, panahon na ang kalaban ng gobyernong ito. Paigsi na ng paigsi ang panahon kasi hanggang June 30 na lang ng 2028, 2.5 years na lang ito. Itong nakaraang more or less 4 na taon, maraming nagawa pero marami pa rin po ang pagkukulang dahil sa tingin ko, baka mabagal, may kabagalan, takot, tamad ang ilang mga government official na mga appointed, kaya nandyan sa gabinete at sa iba't ibang opisina sa Executive Department. Marami po ang mga natalo sa eleksyon sa kung ano man ang dahilan na totoong makabayan, totoong makamarkos, totoong may kakayanan at tapang na ipatupad ang batas, panagutin ang lahat ng mga umaabuso. Yan po ang kailangan natin. Kasi ganito po yan lahat ng appointed, lahat ng ini-appoint ng Pangulo, binigyan ng pagkakataon sa mga posisyon. Ito man ay dahil sa kapartido, dahil sa recommendation, dahil sa utang na loob o kung ano man ang dahilan. Pag walang nagawa at walang ginawa, ang damis nito ay sa Pangulong Marcos at ang biktima, mamamayang Pilipino. Yan po yung aking pinagbabasihan. Kahit na sinong presidente, pag mabagal at walang performance, accomplishment, matino ang mga appointees, ang Pangulo, ang appointing power, ang nasisisi, ang tinatamaan. Yan ang masakit. Kayo mga Marcos loyalists, Marcos supporters, huwag kayong magalit sa akin. Real talk lang ito. Sa tagal ko na po sa larangan ng pamamahayag, alam ko, hindi naman sa pagyabang, ang mga galaw. Hindi magtatagumpay ang isang Pangulo kung walang 100% na suporta ang mga appointees na mga opisyal ng Executive Department. Di bali ang Kongreso at Senado, mga elected dyan. Di bali ang mga local official, elected dyan. Ang kanilang pagtulong sa gobyerno, voluntary lang. Pero yung mga appointees, yung ini-appoint lang, binigyan lang ng pagkakataon, pansamantala sa posisyon, dapat yan 100 to 1,000% ang loyalty, sipag, talino at ginagawa dapat sa Pangulo. Pag hindi ginawa yon, na ang piling akala mo kung sino, pakuya-kuya-kuy sa opisina, napapasarap sa sweldo at allowance, driver, bodyguard, di ba pa? Walang mangyayari. Aksyon ang kailangan dahil ang taong bayan ang laging naghihintay ng resulta. Taong bayan ang naghahanap ng development. Taong bayan ang umaasa sa pagbabagong totoo. Pero kung usad pag-ong ang mga paghahabol sa mga abusado dahil sa kakulangan ng tapang at talino at galaw, ang damage ay sa mga Pilipino at kay Pangulong Marcos. Yan po ang totoo sa aking personal na observation, pananaw sa mga nangyayari. Pati ho sa magiging kandidato ng Pangulo, mga local o national, na i-endorso pagdating ng kampanya sa last quarter ng 2027 at first quarter ng 2028, may epekto ang performance ng gobyernong ito. Pag natuwa ang taong bayan sa ginagawa ng gobyernong ito pangkalahatan, malakas ang suporta sa kandidatong tutulungan ng Pangulo from local to national. Yan po ang totoo. Pero kung hindi kontento, nagkukulang, hindi sila masaya sa performance ng mga tauhan ni Pangulong Marcos,
may epekto yan sa i-endorso ng Pangulo. Baka hindi suportahan ng ganong kalakas. Ganon pong katindihan. Hindi ito sinasabi ng mga sip-sip sa Malacanang, sip-sip kay Pangulong Marcos kasi baka hindi nila maintindihan magalit. Pero ako hindi ako sip-sip sa gobyerno. Ako po independent na naninindigan sa kung ano ang totoo. Kung iintindihin ng mga Malacanang personalidad o ang Pangulong Marcos mismo, hindi siya magtatampot magagalit sa akin. Kasi constructive criticism ito. Hindi ito personal. Dahil huwag nating kalimutan at lagi ko yung iniisip. Mamamayang Pilipino mahalaga, hindi ang posisyon. Mamamayang Pilipino nangangailangan ng totoong pagkalinga, hindi ang mga nasa gobyerno. Ang nasa gobyerno, from barangay to presidente, trabahante lang. Swelduhan lang kayo ng taong bayan. Dapat maglingkod kayo ng totoo. Kung anong ginagawa ng Pangulo, doblehin nyo. Kayod marino ang Pangulong Marcos sa pagtatrabaho. Kahit na pinipersonal, pero yung mga tao niya, mukhang ang dating bodyguard lang. Walang kusang palo, kulang na kulang. Sa totoo lang po. Kaya ako umalis din sa gobyerno, sa People's Television, kasi marami na akong sinasabing kakulangan ng gobyerno, hindi nila naintindihan. Ang dami nilang kapalpakan, ayaw nilang intindihin ang sinasabi ko. Gusto nila pagtakpan ko sila. Gusto nila maging bulag at bingi ako. Hindi pwede yan sa tao, sa aking pagkatao. Dahil tayo may prinsipyo. Willing at ginagawa ko na, matagal na, ang sakripisyo. Voluntary. Diba? Kung may nag-aakos ang bayaran, may maleta, lahat yan fake news. Kasama yan sa mga mapanirang ginagawa. Pero hindi maipatigil, hindi makasuhan, hindi madisiplina, walang ginagawa ang gobyerno laban sa ganyan mga mapanira. Hindi lang ako sinisiraan ng mga yan. Maraming grupo na, kahit ka ang Pangulo, pinipersonal na, wala pa rin. May epekto ito, uulitin ko, sa darating na eleksyon. Kaya hindi pa naman huli ang lahat. 2 taon pa bago mag-eleksyon, 2 taon kalahati pa bago bumaba si Pangulong Marcos. Dapat may maiwan siya na legacy or accomplishment o talagang matinding laban, hindi lang laban sa korupsyon. Itong laban sa korupsyon, bitin. Walang naipakukulong until now ng malaking tao. Balikan ko yung issue ng mga fake news na yan ay labag sa batas. Hindi rin nila maipatigil. Identify naman kung saan nanggagaling. May mga pangalan. Pero hanggang ganun-ganun na lang. Yun ang nakakalungkot. So real talk lang ito, huwag kayo magagalit. Kung bukas ang inyong kaisipan, maintindihan niyo ako. Pero kung sip-sip kayo sa gobyerno o sip-sip kayo sa mga taong binabanggit ko, magagalit kayo sa akin. I don't care. Dahil prinsipyo at kinabukasan ng kabataan ang pinaglalaban natin dito, mga kaibigan. Paki-like po ninyo, paki-share po ninyo. Kasi lumalala ang sitwasyong hindi maganda para sa mga Pilipinong totoong nagmamahal sa bansang ito.